Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Transparent na konsultasyon sa Anti-Political Dynasty Bill, tiniyak ng Kamara. Isa pang kontrata ng solar firm ni Representative Leanne Leviste, binag-aaralan kanselahin. Ika-6 na linggong taas presyo sa petrolyo, namumuro sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, lalaki patay sa pamamaril sa Bacolod City. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala pasok sa main draw ng Dubai Tennis Championships. At sa Showbiz Spotted, Paulo Avellino naaalarma sa 2 stalker. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Dadaan sa transparent o bukas na konsultasyon ang isinusulong ngayon na Anti-Political Dynasty Bill sa Kamara. Ito ang tiniyak ng mababang kapulungan kung saan siniguro na maipapasa ito sa gitna ng pagtalakay ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Una sa balita, si Milky Rigunan. Tinitiyak ni House Speaker Faustino D. III na bukas at transparent ang mailulungsad na konsultasyon sa isinusulong na Anti-Political Dynasty Bill. Kasabay ito ng pagtiyak na maipapasa ang panukala sa Kamara na tinatalakay na ngayon ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ayon kay D, ang mga konsultasyon ay bahagi ng paninindigan ng Kongreso ng mahalagang batas ay dapat binabalangkas sa pamagitan ng bukas at tapat na pag-uusap. Una rito tiniyak na Representative Zia Alonto Adjong, Chair ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, na may papasa ng komite ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Sabi ni Adjong, ilan sa mga may akda ng bill ay sina Speaker D at House Majority Leader Sandro Marcos, bukod pa sa kasama ito sa LEDAC Priority Measures. Sa ngayon, 24 ang naisumiting bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa Kamara. Samantala, ginanap kahapon ng konsultasyon sa Cavite bilang bahagi ng Luzon Leg at susundan ito ng konsultasyon sa Visayas, nagaganapin sa Cebu at sa Cagayan de Oro sa rehiyon ng Mindanao. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna naman ng paglilinis ng mga kontrata, pinag-aaralan na ng Department of Energy ang pagkakansela sa kontrata ng isang solar firm na pagmamay-ari ni Representative Leandro Leviste. Lumalabas kasi na hindi pa raw ito nagbabayad ng aabot sa 24 billion pesos na multa. Ang mga detalye hatid live ni Giselle Ricafort. Giselle? Pinag-aaralan Ms. Kay ng Department of Energy kung kakansilahin din yung isa pang kontrata ng Solar Philippines na itinatag ni Congressman Leandro Leviste ng unang distrito ng Batangas. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na sumasa ilalim na sa evaluasyon ng kontrata na bukod sa halos 12 o 12,000 megawatts na kontrata na una na nitong tinerminate. Hindi pa anya nagbabayad ang solar firm ng 24 na bilyong piso na multa o penalty sa kabila ng inisyu na termination at demand letter ng kagawaran. Idiniinig rin na hindi ito planado, walang kinalaman sa politika at hindi retaliation sa mga expose ni Leviste sa di umano mga budget insertion ng mga mambabatas. Matagal na anya silang naglilinis ng mahigit 1,300 mga kontrata at hindi maaasahan na developers. Ayon pa sa Energy Secretary, nirefer na nila ang kaso sa DOJ, gayon din sa Ombudsman na ngayon pareho na nagsasagawa na raw ng preliminary investigation. Nagsabi na anya mga ito ng mga dokumento na makatutulong sa pagtukoy ng mga violation ng solar firm. Pakinggan natin.
There's one more that we are evaluating and I'm waiting for the bureaus to do their assessment. Di ko kasi alam kung anong status because it's the bureau that takes charge of that, legal, technical, and financial that will assess kung terminate or not to terminate. Bayad? Not yet. We've issued termination letters and demand letters also. And so far, walang bayad. So since there was no compliance of our demand, then we have forwarded the issue to the Ombudsman and to the DOJ also. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ipagkikibit balikat na lang daw ni Senate President Tito Soto ang bagong patutsada ng embahada sa China tungkol sa Senado. Bunsod dito ng kanilang kahilingan na palitan ng bagong talagang ambassador ng China dito sa Pilipinas dahil sa kanyang mga naging pahayag. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Mas nanaisin nang huwag patulan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang pinakauling banat sa mga senador ng Chinese Embassy. Ito ay nang pabalang sagutin ng embahada ang kahilingan ng ilang senador na palitan ang kabago-bagong talagang Chinese ambassador sa Pilipinas. Ganon din ang sinabi ni Soto na mas gusto niyang maging annoying kaysa magsalita ng magsalita. Ayon kay Soto, mas makabuti sa kanya na huwag nang basahin ang statement ay dilabas ng Chinese Embassy para mas masaya ang kanyang buhay. Matatandaan na nagtugma ang pahayag kahapon ni na Senador J.B. Helcito at Senador Raffy Tulfo na mas makabubuti sa relasyon ng Pilipinas at China kung palitan ang Chinese ambassador sa Pilipinas dahil sa pagiging agresibo nito sa kanyang mga pahayag. Ngunit napakasensitibo naman pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Sabi niya na Senador Ejercito at Senador Tulfo, naninindigan lamang ang mga senador para sa ating mga kababayang mangingisda na malimit biktima ng pambubuli at harassment ng mga Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea. Ganon din ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR at ang Armed Forces of the Philippines. Sa Senate Plenary, tumagal ang debate sa Senate Resolution 256 na isinulong ng mayorya ng mga senador dahil sa pag-question ni na Senador Rodante Marcoleta at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nang gagalaiti ang mga ito sa ginawa ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard na ginawa ng caricature si Chinese President Xi Jinping. Ngunit sila ay tahimik ng binobomba ng tubig at binabangga ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea at isa pang tauhan ng Philippine Marines ang naputulan ng daliri. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Challenge denied para kay UP Professor J. Batongbakal ang hamon ni Senator Rodante Marcoleta na isang friendly debate kaugnay sa diskusyon ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ayon sa propesor na may kahusayan sa Maritime Affairs and Law of the Sea, malinaw na ang desisyon ng UNCLOS tungkol sa soberanya ng Pilipinas. Naritong report ni Jackie Resho. Hindi kakagat sa hamong friendly debate ni Senator Rodante Marcoleta sa University of the Philippines Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea, Professor J. Batongbakal, hinggil sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa sa West Philippine Sea. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Batongbakal na wala na dapat pagdebatihan patungkol sa usapin ng teritoryo ng bansa. Dagdag ni Batongbakal na tila nilalabag na umano ng senador ang batas at ang kanyang sinumpaang tungkulin na ipagtanggol ang soberanya, karapatan at kasarinlan ng Pilipinas sa kanyang teritoryo sa karagatan. Debatihin kasi wala naman siya binigay na topic eh. Pero parang ang pinupuntirian niya tuloy debatihin lahat ng mga pinagsasabihan niya na para sa akin, di parang didebatihin mo ang soberanya, karapatan at kasarinlan ng Pilipinas sa kanyang teritoryo at kanyang karagatan. Yung mga ganung bagay, hindi po yan dapat dinidebate, lalo na ng senador ng Republika dahil yan po ay nasa batas at ang senador po ay sumumpa na i-uphold ang ating constitution at ang ating mga batas. Kaya ibig sabihin noon, pag pinadebate niya yan, tapos
kukunin niya yung panig na parang yun nga yung pinagsasabihin nga niya the past few days na wala itong visa, na hindi natin alam kung nasan ito, etc. Eh di parang nilalabag mo na nga yung batas. So you're actually violating even your oath of office. Ayon kay Batong Bakal, malinaw na ang naging desisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS tungkol sa soberanya o teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea noon pa man. Kaya giit ng profesor, hindi na rin tayo makakapag-negotiate o makakapag-dialogo sa ibang mga bansa tungkol sa teritoryo kung hindi natin mismo alam ang sarili nating EEZ. Dahil una, sinabi na ng UNCLOS na entitled tayo to our full 200 nautical mile. Okay. So alam mo kung hanggang saan ang hangganan ng dapat tayo. Yes. Kung meron mang mga instance na yan ay bumabangga o kaya nag-overlap doon naman sa entitlement ng kapitbahay mo, neighbor mo, di ba? Yun yung dapat yung pag-usapan sa negotiation. Pero hindi ka makakapasok sa negotiation kung in the first place wala kang entitlement. Di ba? Kung hindi mo, kasi pag wala kang entitlement, hindi mo alam kung saan yung tamang hatian. Diba? Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, mas lalagyan pa ng ngipin ng Land Transportation Office o LTO ang kanilang operasyon laban sa mga nagmamanehong lasing. Bunsod ito ng pagkasawi ng isang 23 anyos na negosyante sa Cebu City na biktima ng hit and run accident. Ang mga detalye ihahatid ni Kyle Bulias. Mas paiigtingin pa ng Land Transportation Office ang kanilang kampanya para hulihin ang sino mang magmamaneho ng lasing, lalo na ang mga galing sa mga nightclub. Ginawa ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang pahayag kasunod ng pagkamatay ng 23 anyos na negosyanteng si Kingston Ralph Cheng sa isang insidente ng hit and run sa Cebu City. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Lacanilaw na nagpapatuloy na ang kanilang pagbabantay sa mga kalsada, pero mas paiigtingin pa ang operasyon dahil nadagdagan na niya sila ng mga tauhan. Nakaraan, nakapag-operate po kami, nakahuli rin po kami ng mga nasa drunk driving sa gabi. Pero lalo na ho ngayon, nadagdagan na po yung mga tauhan namin. Binigyan po kami ng DOTR ni Secretary Banoy ng mga Philippine Coast Guard. So mas ma-actionan po namin lahat yung mga yan. Kaugnay nito, tiniyak nila Lacanilaw na mapapanagot sa batas ang 21 anyos sa suspect na si Sean Andrew Pajarillo. Suspendido na ang lisensya nito ng 70 araw. Pero sabi nila Lacanilaw, irerekomenda nila ang panghabang buhay na suspensyon dito. Kinwestiyon din nila Lacanilaw ang matagal na proseso sa investigasyon ng kaso, lalo na noong lumabas na negatibo si Pajarillo sa liquor test sa kabila ng mga ebidensyang nagpapatunay na lasing ito ng magmaneho. Umani rin ito ng batikos mula sa mga netizen, lalo't mas malala pa nga umano ang sitwasyon kung hindi lasing si Pajarillo na mangyari ang insidente. Wala po akong idea kung sino yung magulang niya o sino yung kapamilya niya. Pero kaya po ako mismo ang pumunta po sa Cebu. Hindi ko po hahayaan yung mga ganyan. Kaya mayaman sila o super influensya nila, sir, may buhay kahit na hindi mayaman yung biktima, kahit ordinaryong tao, kagaya nga po ng mga nababangga nung nakaraang endurance challenge, hindi po kami matutulog ang LTO para hindi ho panagutin yung mga ganyan na abuso po yan, walang disiplina yan. Tapos susuportahan ho ng magulang, ay hindi ho kapatanggap-tanggap yun. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ika-6 na magkakasunod na linggo, nakaamban na naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng humigit kumulang 95 centavos ang kada litro ng gasolina, humigit kumulang 10 sentimo sa kada litro ng diesel, habang humigit kumulang 25 centavos sa kada litro ng kerosene. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ng pagtaas, ang geopolitical tension sa Iran at pangamba na mapurnada ang supply dahil sa report na posibleng harangin ng Amerika ang mga vessel at tanker na may Iranian crude.
Sa mundo naman ng tennis, patuloy ang paghataw ni Alex Ayala sa pagsisimula ng 2026 dahil panibagong tournament na naman ang lalahukan nito matapos makapasok sa main draw ng Dubai Tennis Championships. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Pasok na sa main draw ng Dubai Tennis Championship si Alex Ayala na magsisimula sa February 15. Ayon yan sa opisyal na website ng torneo. Dati siyang nasa listahan ng mga qualifier bago opisyal na maisama sa main draw noong Miyerkules. Bilang world number 40, makakasabay ni Ayala ang ilang top tennis stars, kabilang sina Aryna Sabalenka, Iga Swiatek at Coco Gauff. Ang Dubai ang huling stop ni Ayala sa Middle East bago siya tumungo sa United States para sa Indian Wells Open sa Marso. Magugunitang malakas ang naging simula ng Filipino Pride sa 2026 matapos umabot sa semifinals ng ASB Classic sa New Zealand at magkampiyon sa Kuyong Classic Exhibition Tournament sa Australia. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Estado ng Metro Manila Subway Project, personal na sinilip ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa MBC TV Global, presidente ng Taiwan nagbabala laban sa umano'y territorial threat ng China. At sa Showbiz Spotted, Sharon Cuneta nagkaroon ng light moment kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Personal naman na nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos upang inspeksyonin ang ginagawang Shaw Boulevard Station na bahagi ng Metro Manila Subway Project. Target na matapos sa taong 2032 na kauna-unahang underground mass transit system ng bansa. Magbabalita live si Let Narciso. Ms. Let. Yuel, sinilip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project ngayong Biyernes. Kasama si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ininspeksyon ng Pangulo ang Shaw Boulevard Station sa Meralco Avenue, Ortigas Center sa Pasig. Sinimula ng konstruksyon ng Contract Package 104 na kinabibilangan ng Shaw Boulevard at Ortigas Stations noong October 2022. Kasunod ng inspeksyon, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ceremony para sa MMSP Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City Station sa Uptown parking lot sa BGC Taguig City. Bahagi naman ito ng Contract Package 105 na nagkakahalaga ng higit 21 billion pesos. Sa kanyang talumpati, nagpahayag ng kasiyahan ang Pangulo sa progreso ng Shaw Boulevard Station at positibo ito sa tuloy-tuloy na pagpapatupad ng proyekto na pagdating ng panahon ay magbibigay ginhawa sa mga Pilipino. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. The three stations in BGC are projected to serve no less than 200,000 passengers per day in its opening year. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. Once the entire 33-kilometer stretch of the Metro Manila subway system is fully operational, the travel time from Valenzuela to BGC will be reduced from 1.5 hours to just 29 minutes. Kasado ang demo run ng subway sa 2028 habang ang target na full operations ay sa 2032. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Nag-uulat ng live. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Nagbabala ang National Bureau of Investigation sa mga magtatangkang manggulo at magligaw sa mga otoridad sa paghahanap sa puganteng gaming tycoon na si Atong Ang.
Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, mabilis nilang matutukoy kung sino ang tumatawag para lamang manggulo at magbigay ng impormasyong magdadala sa mga operatiba sa maling lugar. Aminadong head agent na limitadong kanilang mga tauhat resources na masasayang lamang kung may mga manggugulo sa operasyon. Isang buwan matapos lumabas ang unang arrest warrant, bigo pa rin ng mga otoridad na matunton ang gaming tycoon. Kahapon sinuyod ng mga operatiba ng NBI Organized Transnational Crime Division ang sinasabing bahay ng mga anak ng negosyante sa isang exclusive subdivision sa Makati City pero hindi siya natagpuan. Itinaas na sa 20 million pesos ang patong sa ulo ni Ang na itinuturong mastermind sa pagpatay sa missing sabungeros. Para sa ating ulat panahon ngayong bisperas ng araw ng mga puso, wala pa ring sama ng panahon ang umiiral sa ating bansa na inaasahang tatagal ng 3 hanggang 5 araw pero umiiral pa rin ang 3 weather systems. Una narito ang shear line na magdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pagulan sa Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon Province, Rizal, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Habang easterlies naman ang magpapaulan sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon. At dito naman sa Metro Manila kabilang ang Ilocos Region, Central Luzon at nalalabing bahagi ng Cordillera at Calabarzon ay dama pa rin ang bugso ng amihan na may dala ring mga biglaan at panandaliang ulan. Nagbabala naman si Taiwanese President Lai Ching-te sa mga kalapit nitong bansa kung saan kabilang ang Pilipinas na maghanda laban sa China at baka sila raw umano ang sunod na targetin nito. Habang disqualified na, banned pa mula sa pagsali sa Winter Olympics ang Ukrainian athlete na iginiit ang pagsusuot ng umano'y helmet na may mga mukha ng war victims. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galangi. Balita mula sa Taiwan. Nagbabala si Taiwanese President Lai Ching-te sa mga bansang malapit sa reyon na maghanda na at baka sakaling sila lang isunod ng China na sakupin matapos sa mga umunoy territorial threat na kanilang natatanggap. Kung saan inaasahan na sa kanilang parlamento ang pag-aproba sa karagdagang $40 billion talaga ng mga armas pang depensa na kanilang binili sa Estados Unidos. Sa isang press briefing, sinabi ng Taiwanese President na maaaring sunod na magkaroon ng mga pagbabanta mula sa China ay ang Japan, Pilipinas at iba pang bansa sa Indo-Pacific region. Magugulit ang matagal ng iginit ng China na bahagi ng teritoryo nitong Taiwan at nagbanta itong gagamitan ng puwersa upang mapasa ilalim sa kontrol nito ang naturang self-governing island. Samantala, balita naman mula sa nagpapatuloy na Winter Olympics sa Italy, disqualified na at banned pa mula sa nasabing kompetisyon ang Ukrainian skeleton racer na si Vladislav Verashkovich. Ito'y matapos ipilit ng Ukrainian athlete na isuot sa kanyang laban ang tinatawag nitong Helmet of Remembrance kung saan nakalagay ang mga mukha ng mga atletang biktima ng Russia-Ukraine War. Ayon kay International Olympic Committee President Kirsty Coventry, bagamat hindi nito hinahadlangan na mensaheng gustong iparating na atleta, bagkus ay pagpapatupad lamang na napagkasunong rules and regulation ng Olympic Committee at pagpapanatili ng umano'y safe environment para sa lahat ng kalahok. At yan naman nakalap nating balita mula sa bitawang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, todo bantay naman ng mga otoridad ang mga hotel sa Caloocan upang masiguro na walang menor de edad na papasok ngayong bisperas ng Araw ng Mga Puso, lalo na bukas. Magbabalita si Edwin Duque. Mahigpit na binabantayan ng Caloocan Police ang mga hotel sa Caloocan para matiyak na hindi makapasok ang mga menor de edad ngayong bisperas ng Araw ng Mga Puso at bukas mismo sa Araw ng Mga Puso. Ayon kay Police Colonel Joey Gaport, mahigpit sa ordinansa ang natanging mga adults lamang ang paintulutang makapasok sa hotel maliban kung may mga kasama itong magulang. Maliban sa pagbabantay sa mga hotel, tiniyak din na opisyal na dapat niyang maprotektahan ang seguridad ng mga tao sa lugar tulad ng mga mataong terminal, mall at iba pang mataong lugar.
Samantala, inaasang tataas naman ang presyo ng mga bulaklak ngayon dito sa kabahan ng Dangwa at ilang pang benta ng mga bulaklak dito sa Cabanaba. Ayon kay Ginoong Jordan, tataas ang supply kaya inaasahan ngayong hapon ay magtataas na rin sila ng mga presyo hanggang matapos ang araw ng mga puso na sa dinudumog naman ng mga bibili ng mga bulaklak dito sa Maynila. Para sa MBC TV Network News, Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa usapang trivia, isang tulog na lang at araw na ng mga puso. Aba, may plano na ho ba kayo sa inyong mga partner o di naman kaya ay self-love muna this Valentine's? Pero kahit anong araw pa man matapat ang February 14, mapa weekday o weekend ay talaga nga namang bibigyan ng oras para sa napaka-espesyal na araw na ito. Kaya naman, alamin na this, saan nga ba nagmula ang salitang Valentine's Day o saan nagmula mismo yun hong Valentine's Day. Ang salitang Valentine sa hango mula sa pangalan ni Saint Valentine, isang obispo mula sa Roma noong 3rd century at kinikilala ng simbahan bilang patron ng mga mag-couple o lovers. Kung saan noong unang panahon ay sinasabing nagkakasal umano si Saint Valentine ng mga magkasintahan ng palihim na nooy ipinagbabawal sa Roma. Dahil tutulong daw ito umanong pagko-convert ng mga pagano sa pagiging Kristiyano. Ito rin ang dahilan kung bakit hinulit pinugutan ng ulo si Saint Valentine noong February 14, sakto sa pagdiriwang ng mga Romano noon ang tinatawag ng Lupercalia, isang fertility festival kung saan mahinang hinahagupit ang mga kababaihan at nag-aali ng mga hayop para sila'y magkaanak. Kaya naman para sa simbahan, tinitignan itong mahalagang simbolo ng pagpapanalo ng pag-ibig laban sa mga gawain noon ng mga pagano. Kaya this Valentine's Day, huwag nating sayangin ang kalayaang umibig dahil minsan may nagtagumpay na sa pagsasakripisyo alang-alang sa pag-ibig. Upang maiparamdam natin ngayon sa ating mga partner ang tunay na definisyon ng pagmamahal. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si James Galage, nagpapaalalang sa kalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Trending online ang biro ng megastar na si Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event kagabi. Si megastar kasi biniro si Pangulong Bongbong Marcos sa anyay wrong choice daw nito ng Vice President. Ang hirit ni Ate Shawi sa Showbiz Report na ito. Di napigilan magbiro ni Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng pagtatanghal sa Evening with the Stars na ginanap sa Intramuros sa Maynila, kung saan dumalo si PBBM kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Si megastar may hirit kaugnay sa anyay maling pagpili ni PBBM ng Vice President noong eleksyon. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Maugunitan ang mister ni Shawi na si Senador Kiko Pangilinan ang isa sa mga naging kalaban ni VP Sara Duterte noong 2022 elections. Bagamat magkaiba ng political color, si megastar Sharon Cuneta kilalang malapit at very vocal na si Pangulong Bongbong Anya ang paborito sa pamilya Marcos. Abangan sa aming pagbabalik, tatlong hinihinalang drug pusher timbog sa buy-bust operation sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports Golf, aarangkada na rin sa mundo ng UAAP Season 8. At sa TNVS, safety tips na inilabas ng isang police station sa Pampanga. Bakit nga ba binatikos? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tatlong tulak umano ng iligal na droga ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation sa Dagupan City.
Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa kustodiya nga ng Dagupan City Police Station ang 3 kalalakihan na kapwa street level individual matapos silang masakote sa anti-drug by bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni OIC Police City Director Colonel Arnold Solomon, alas 4:45 ng madaling araw nagsagawa ng operasyon sa Barangay Pantal ang kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit kasama ang PDIG SU1 gamit ang marked money nakabili sa mga suspek ng 3 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 7.5 grams at may street drug price na 51,000 pesos. Kaya agad silang inaresto. Nasamsam ang marked money sa mga suspek na isang fish vendor at ang kanyang kuya, kapwa residente ng Barangay Poblacion Oeste at kaibigan nila na taga-Barangay Pantal, kapwa mga nasa ustong gulang. Kaso ng paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dinampot naman ng PNP Katarman ang itinuturing leader sa isang riot ng mga minor de edad sa Katarman Public Terminal. Sa video na in-upload, makikitang away o riot ng mga minor de edad sa gitna pa mismo ng napakaraming tao. Nagmisto lang walang pakialam at kinakatakutan na itong grupo. Ang itinuturing leader ay inibestigahan ng Joint Team ng Katarman PNP, WCPD at QRT Team kasamang Local Economic Enterprise OIC Dr. Arlan Ong. Nakilala ito sa kanyang alias si Sia Negro. Ang interview ay isinagawa ng QRT Office ng Katarman Public Market kasama ang nasabing bata na leader na si alias Negro at ang kanyang guardian. Matapos na sa ilalim sa investigasyon, dinala ang 15 anyos pa lamang na si alias Negro sa Katarman Police Station para sa iba pang proseso. Dahil dito, ayon naman sa report ng Katarman Information Office, may paalala ang LGU Katarman na suporta ng pagbibigay proteksyon sa mga bata. Hinikayat ng LGU ang mga magulang, guardian na maging aktibo sa pag-guide at pagbabantay sa kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehong insidente. Ngunit hindi na bago ang nasabing away o riot nitong mga minor de edad kung saan ilang beses na itong na-involve sa nasabing riot sa Barangay Nara na naturang bayan. Tinuturing itong perwisyo naman ng mga residente na ayon sa nasabing mga residente, hindi daw na-aksyonan o nababantayan ng PNP maging ng Barangay Tanod. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang lalaki makaraang mahuling aktong nagpapaputok ito ng baril sa Purok HCQ Lawag, Barangay Maloma, San Felipe, Zambales nitong 1:40 ng madaling araw. Sa ulat, nakatanggap umano ng tawag ang San Felipe PNP mula sa isang concerned citizen na umano'y may nagpapaputok ng baril. Kaya't agad na rumesponde ang mga pulis sa pamumuno ni Police Captain Nino Ryan Openga kasama ang Barangay Peace in Action Team sa lugar. Agad namang napasuko ang suspect kasabay ng pag-aresto ng PNP dito. Na-recover mula sa kanya ang isang 9mm pistol na kargado ng natitirang 3 bala at 2 basyong bala. Dinala ang suspect sa San Felipe Municipal Police Station para sa investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, RH37, Dani Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto kaninang alas 5:35 ng umaga, Pebrero 13, 2026 sa Barangay Cruising, Bayabas, Turil, Davao City, ang top 1 most wanted person sa municipal level ng Dumulog, Bukidnon na si Jory Araguna sa 60 anyos. Isinagawa ang Manhunt Charlie Operation ng Turil Police Station katuwang ang Dumulog Municipal Police Station na nagresulta sa matagumpay na pagkadakip sa suspek na isang gwardiya at residente ng Bukidnon. Ang pag-aresto ay batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 8 sa Malaybalay City, kaugnay ng 6 na bilang ng kasong qualified sexual assault at acts of lasciviousness. May nirekomendang piyansa na 100,000 para sa 3 kaso ng qualified sexual assault at 90,000 pesos naman para sa 3 kaso ng acts of lasciviousness. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na siya ng Dumulog Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tao versus sarili, pasintabi po sa mga nanunood. Bahagyang sensitibo ang ating susunod na paksa. Matapos ulanin ng batikos, mabilis na kumambyo ang Municipal Police Station ng Arayat, Pampanga sa kanilang kontrobersyal na tips para makaiwas sa umano ang biktima sa pangmomolestya. Agad kasi nitong naglabas ng panibagong tips na nakatuon naman para sa mga kriminal na nagtatangkang gumawa ng kabulastugan. Ang paliwanag ng police station, alamin sa report na ito. Sa dami ng napapaulat na krimen ngayon, ano nga ba ang pinakamainam na paraan para makaiwas dito? Para kasi sa Arayat Municipal Police Station sa Pampanga, lumalabas na tila biktima pa ang dapat mag-adjust sa kanilang inilabas na tips para raw hindi mabiktima ng pangmomolestya. Dapat iwasang dumaan sa madidilim na lugar, huwag makipag-inuman sa hindi kakilala. Gayun din ang pagkilati sa sinumang nakakasama. Mabilis mang umani ng batikos ang naturang post, pero hindi ito binura ng police station. Hindi raw victim blaming ang kanilang punto, at sa halip ay karagdagang paalala lamang sa anilay mundo na hindi pa ganap na ligtas. Isang araw matapos ang insidente, tila napakambyo ang Arayat Police Station at muling naglabas ng panibagong tips para iwas rape. Bagay na ikinatuwa naman ng publiko. Dahil sa pagkakataong ito, iba na ang nakasaad. Huwag mang-rape. Saklaw ng mga paalala ang pagrespeto sa consent ng tao, ano pa man ang kanyang pananamit at kahit ito man ay nakainom ng alak. Hindi ito ang unang pagkakataon na binatikos ng publiko ang katulad na tips na tila nagpapahiwatig ng paninisi sa biktima, bagay na taliwas sa moderno at makabagong pananaw ng publiko sa krimen at kaligtasan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman para sa mga eskwelahan na bahagi ng UAAP dahil kamakailan lamang inanunsyo ng Athletic Association ang pagkakaroon ng golf bilang isang demonstration sport para sa Season 88. Magbabalita si Matchpoint Millie Borja. Nakatakdang isama ng University Athletic Association of the Philippines ang golf sa sports calendar nito bilang demonstration event sa Season 88, ayon kay UAAP Executive Director Rebo Sagisag noong Miyerkules, February 11. Inaasahang gaganapin sa Mayo ang golf competition at lalahukan ng hindi bababa sa 5 paaralan, kabilang ang University of Santo Tomas. Ayon kay Sagisag, bahagi ito ng hangarin ng UAAP na palawakin ang mga sport na sakop nito at bigyan ng mas malawak na plataporma ang iba pang disiplina. Pinag-aaralan ng Liga ang Luisito Golf and Country Club sa Tarlac bilang posibleng venue ng palaro. Sa mga nakaraang taon, aktibong sumasali ang mga UAAP schools sa iba't ibang commercial tournaments, kabilang ang ICTSI Intercollegiate Tour. Kamakailan, nakipagpulong din ang UST Golf Team sa UAAP Season 88 President na si Rodel Cansancio upang talakayin ang mga plano para sa posibleng formal na pagpasok ng golf sa UAAP. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanggang sa naabot ang pagiging fangirl mo. Ang aktor kasing si Paolo Avellino, abay tila naubos na ang pasensya sa dalawang stalker na ilang araw na raw pinupuntahan ang kanilang bahay. Narito ang Showbiz Report. Tila hindi na nakapagtimpi ang aktor na si Paolo Avellino sa kanyang mga stalker. Sa ex o dating Twitter, ipinost na mismo ni Paolo ang mukha ng dalawang taong ilang araw na raw kinukunan ng picture at video ang labas ng kanilang bahay. Dito nga makikitang nakatayo ang dalawa sa tabi ng isang police mobile. Sa huli, hirit pa ng aktor, okay lang din naman daw sigurong i-post ang picture ng mga ito para
patas lang. Marami namang fans ang naalarma at naunawaan ang ginawa ni Paulo. Sa ipa nga ng ilang netizens, hindi raw yun behavior ng totoong fan. May nagpayo pa sa aktor na dapat kasuhan daw ito para magtanda at di na pamarisan. Habang may ilang inihalin tulad din ito sa 2020 film na pinagbidahan ni Paulo na pinamagatang Fangirl kasama si Charlie Dizon. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, isa ang nasawi habang isa ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa lungsod ng Bacolod. Arestado yan at alamin natin ang detalye ng balita mula kay Rex Cantong. Isa ang patay at isa ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa Gatuslao Street, lungsod ng Bacolod. Ang namatay kinilala na si Christian Sarsuna, 18 anyos at alias Une, pawang mga residente ng Barangay 6, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Colonel Eugenia Ribadomia, officer in charge ng Bacolod City Police Office, bilang City Director, habang nakasakay ng motorsiklo ang mga biktima sa interseksyon ng pagbabarilin ng hindi pa nakilalang mga suspects. Dagdag pa ni Ribadomia, walang saksi sa nangyaring krimen dahil mabilis ang pangyayaring insidente. Na-recover ang 4 na mga slag ng kalibre 45 sa crime scene at 2 baril sa mga biktima. Sa ngayon, inaalam pa ng kapulisan kung ano ang motibo ng nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Biyernes, Friday the 13th, araw ng sweldo. At pumasok na ang sweldo. Pumasok na dahil meron ng pan-date bukas. Bisperas din ng araw ng mga puso, kaya ingat ho sa mga hahabol, sa mga, lalo sa dangwa na talaga namang pamosong bilihan ng mga bulaklak. Batiin din pala natin ni Yuel na happy anniversary ang ating sister station na Love Radio. Happy anniversary. Happy anniversary. Kaya pala sa 14 nangangamoy kasi ulam. ang Bukas. Bukas, Yan, oo. Pero early celebration. At syempre, advance happy birthday sa ating station manager at Vice President ng for Legal na MBC Media Group, Attorney Reg Solarbal. Happy birthday. Yeah. Birthday, Attorney Reg. And isa ring reporter. Val Gonzales. Isa lang Valentino rin. Si Val Gonzales. Ayan. So ang ating mga Valentino, si Attorney Rudolph Steve Hularbal at si Val Gonzales. Advance happy birthday sa inyong dalawa. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.